Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng tao sa buong mundo. Good afternoon, good morning, good evening. Nawa sa oras na to, ang bawat datnan ng salita ng Diyos o salita na ito, o sa bawat datnan ng salita ng Diyos, sorry po, saan man naroon ng bawat isa, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa nawa. Magandang hapon po sa bawat isa, sa bawat tao sa buong mundo, anumang lipi, anumang lahi, saan man naroon. Isang magandang araw po sa bawat isa. Bago nga po tayo magpatuloy sa ating series ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mag-aaral ng Holy Bible o salita ng Diyos, ay tayo po ay manalangin muna. Manalangin tayo, hingin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumabay sa atin, magbibigay ng patnubay, at higit sa lahat magbibigay ng wisdom, knowledge at understanding. Matay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ay walang kapantay na Diyos. Salamat po na mahal mo kami, na ayon sa iyong banal na salita, na hindi mo kami iiwan o iiwanan, na hindi mo kami papabayaan. Lord, tunay nga napakasarap na maminang sa iyong mga pangako, sa iyong banal na salita. Lord, sa oras na ito, hingin ko po, Ama, sa pangalan na iyong bugtong anak ni Jesus, ang banal na Espiritu na lumukob sa puso at isipan ng bawat isa na makapanood ng video ito, at higit sa lahat ng tao sa buong mundo. Lord, pakipo mo ang puso at isipan ng bawat isa, na anuman ang ihayag mo sa hapong ito, sa pamagitan ko, ang banal mong salita pa rin. Lord, makapangyarihan mong banal na salita ang siyang pupukaw sa damdamin ng bawat isa, ipuin ang puso ng bawat isa, at higit sa lahat, Lord, bigyan mo po palagi kami ng wisdom, bigyan mo ng bawat isa ng wisdom, knowledge o understanding tungkol sa iyong banal na salita. Salamat po, Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Ako nga po ay gagamitin mo lang bilang iyong daluyan ng kapangyarihan. Lord, gamitin mo lang po ako bilang iyong channel. Ikaw po ang aming mapaparangalan at maitaas ang dakilain ang pangalan mong banal sa pamamagitan ng bugtong mong anak na Jesus. Salamat po. To you all the glory, highest praises and thanksgiving in Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Sa mga nakalipas po na ating pinakilala sa inyo ang outline of the Bible. Yan, outline of the Bible. Pinakilala kung anong Biblia. Tapos kasunod noon, pang-apat na po tayo ngayon. Kasunod noon, paano basahin ang salita ng Diyos o ang Biblia. Pangatlo, paano pag-aralan ang salita ng Diyos. Ngayon po, dadako po tayo sa ilan sa mga benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Benefits, blessing po ito. Marami po tayong blessing na dumarating sa araw-araw. Hindi nga lang natin napapansin kasi minsan nakapokus tayo sa mga bagay-bagay, pero hindi natin naisip yung mga blessing na binibigay ng Lord. Amen. Ilan sa mga benepisyo ng pag-aral ng salita ng Diyos. Sabihin po, sa pag-aaral mo, mayroon kang nakukuhang mga benefits. Totoo po naman yan eh. Kung mayroon kang itinatanim, mayroon pong aaning bunga. Kung ikaw nag-aaral, matuto ka. Ay, ito po yun ngayon.
Marami po itong mga benepisyo na binigay. Because nilay-nilay tayo, tatlo lang po ngayon. Siguro tatlo. Una, number 1, tinutulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan. Amen. Tinutulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan. Pangalawa, inihanda tayo upang mapabulaan. Inihanda tayo upang pabulaanan ang maling aral. Pabulaanan ang maling aral. Ibig sabihin, niready po tayo sa mga maling aral. Ibig sabihin, may mga aral na dumarating sa mundong ito na talagang mali. Tapos pangatlo, tinutulungan tayo sa spiritual na pakikibaka. Tinutulungan tayo sa spiritual na pakikibaka. Yan po ating himay-himayin ngayon sa araw na to. Nawa, hindi lang ito magbibigay sa akin ng pagkarunungan, bukod sa lahat nawa, sa lahat ng makakarinig, makakabasa o makapanood sa bidyong ito, ay magbibigay ito ng kaalaman sa bawat isa. Number 1, tinutulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan. Sabi dito, kapag ang salita ng Diyos ay nakatago sa ating puso, mayroon tayong matatakbuhan kapag dumarating ang tukso. Kapag ang salita daw ng Diyos, Word of God, na may natatago sa ating puso, sa lahat po anumang sitwasyon sa buhay natin, lalo na po sa mga problem na dumarating, lalo na po sa bagyo ng buhay na dumarating sa buhay natin, ay mayroon tayong matatakbuhan kapag dumarating ang tukso, lalo higit ang tukso. Ipinaalaala, sabi dito, ipinaalaala ng banal na espiritu ang isang talata sa Biblia upang tayo magtatagumpay. Ipinaalaala ng banal na espiritu ang talata sa Biblia upang tayo magtagumpay. Ibig sabihin, kung may nakatago ka, may hawak-hawak ang banal na salita ng Diyos, pag may nga dumarating na tukso, kung may darating na problema, lalo na po yung mga problema sa pagkakasala, ay mayroon tayong mahawakang salita ng Diyos. Ginagamit ni Jesus ang salita ng Diyos upang labanan. Sabi dito, ginagamit ni Jesus ang salita ng Diyos upang labanan at napagtagumpayan ang dyablo sa pamamagitan ng salitang nasusulat. Nasusulat po ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Nasusulat ito sa Luke chapter 4, verse 4, verse 8, and verse 10. Pagka isa-isa pa natin ito, mga kapatid ko, maunawaan natin. Sabi dito, sang-ayon dito ang awit o Psalm 119:11. Chapter 119 verse 11. Ang sabi doon, ang banal mong kautusan, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailan pa man. Ibig sabihin po, mga kapatid ko sa Panginoon, balikan po natin ang banal palang salita ng Diyos. Kung mayroon ka dito, may nakatago sa puso mo, hawak-hawak mo ito, anumang tuksong dumarating sa buhay, ito'y ating mapagtagumpayan. Ibig sabihin, ito'y malaking benepisyo sa iyo kung ikaw nag-aaral o nagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Malaking bagay po sa tao na
hindi lang tayo nabubuhay sa physical, dapat nabubuhay rin po tayo sa spiritual. Tandaan po natin, kapatid ko, sa lahat ng dako sa buong mundo, ikaw nilikha. Ang lumikha sa iyo ang Diyos. Ikaw pinagkalooban ng Diyos ng lahat ng pangangailangan mo. Pero minsan, pag ikaw nananagana, sumasagana na ang buhay mo, naunlad na ang buhay mo, nakakalimutan na natin ang Diyos. Sorry to sipo na nangyayari at nangyayari talaga ito. Amen. Tinutulungan tayo mapagtagumpayan ang ating mga kasalanan kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Ito na yung benepisyo. Tinutulungan tayo. Mayroon tayong matatakbuhan kapag dumarating ang mga tukso. Basahin po nga natin yung sinasabi sa Lucas 4:4, chapter 4 verse 4, at chapter 4 verse 8, at chapter 4 verse 10. Ayan po. Chapter 4 ng Lucas. Chapter 4 verse 4. Sabi dito, ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Totoo po yun. Dapat ang tao, maunawaan nila o maunawaan ng bawat isa na kailangan mo ang spiritual na buhay o kailangan mo ang salita ng Diyos, sapagkat hindi ka lang dapat mabubuhay sa tinapay. Sa Luke 4, chapter 4 verse 4 po yun. Sa Luke chapter 4 verse 8, ang sabi dito, sumagot Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ito po yung, kung ating pong basahin itong buo na ito, ito po yung time na tinukso ng diablo si Jesus. Ngayon, kung basahin po natin ang buo ito, mahaba-haba po ito, pag binasa natin, maunawaan natin na kapag darating ang tukso sa buhay mo, ano man ito, tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na hindi tayo magkakasala. Sabi dito sa 10 naman, sapagkat nasusulat, ipinagbili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka. Amen. Tunay nga po na kapag mayroon kang salita ng Diyos na hawak-hawak mo sa buhay mo, iingatan ka na magkakaroon ng kasalanan o sa darating na mga tukso. Sabi doon sa yung ganina binasa natin po, sa awit 119, chapter 119 verse 11, ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sino ba itong laban sa iyo? Sabi doon, kung mayroong kautusan na hawak-hawak o yung salita ng Diyos na hawak-hawak mo, na iniingatan mo ito sa puso mo, for sure, ito yung sandata. Ito yung sandata mo, salita ng Diyos. Na hindi ka magkakasala o hindi ka magkaroon ng. Ito yung sandata na hindi ka magkasala at ito yung sandata na panlaban sa mga tukso sa mundong ito. Amen. Pangalawa po, inihanda tayo upang mapabulaanan ang maling aral. Tunay nga po, napakaraming aral na pinangaral sa mundo natin ngayon. Lahat ng mga lumalabas, ng mga libro, may mga aral.
Pero take note po, si Jesus noon, si Jesus ngayon, at si Jesus magpakailanman. Ang aral ng Panginoong Hesus ang pinaka the best na aral na ibinigay sa atin. Kaya anumang mga aral, beneficiary po, benefits, may mga benefits din nakukuha po tayo. Pero ang salita pa rin ng Diyos ang pinaka sa lahat ng mga aral. Kung mayroon kang salita ng Diyos sa buhay mo, o mayroon kang Diyos sa buhay mo, tinanggap mo siya bilang hari ng buhay mo, bilang Panginoon mo, at sumampalataya ka sa iyong kanyang anak, bugtong na anak, for sure mga kapatid ko, hindi tayo maliligaw. Opo, tayo makasalanan. Wala naman perpekto sa mundong ito. Kaya lang, sabi nga, iniingatan ka na huwag magkakasala. Pangalawa, piniliwanag ni Pablo kay Tito ang ganito. Ito po ay makikita sa Tito chapter 1 verse 9. Kailangan matatag siyang naghahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Amen. Marami pong sumasalungat kasi hindi naman maaalis po. Pero isa lang ang sinasabi dito, pagkahawak mo ang salita ng Diyos, totoo ang salita ng Diyos. Wag na po natin dagdagan, basta kung ano yung sinasabi, yun pa rin ang kailangan natin hawakan palagi sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kung mayroon kang salita ng Diyos, yung mga maling aral, for sure, hindi mo ito susundin kasi mali. Kung mayroon kang salita ng Diyos, susunod ka lang sa aral o sa sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Kailangang matatag siyang naghahawak sa tunay na aral. Matatag siyang maghawak sa tunay ng aral. Ibig sabihin po, tunay na pag-aaral o tunay na aral ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi ito magbabago. Magbabago ang generation, magbabago ang mawawala ka sa mundong nito. Ang salita ng Diyos hindi po magbabago. Amen po. Ito po ay sa Tito chapter 1 verse 9. Inihanda tayo upang mapabuluanan ang mga maling aral. At ang pangatlo po, tinutulungan tayo sa espiritual na pakikibaka. Amen. Tinutulungan tayo sa ating spiritual na pakikibaka. Ang Biblia ay tulad ng isang tabak na magagamit sa pag-atake at pagdipinsa. Take note, pag-atake at pagdipinsa. Sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia, malalabanan natin ang kaaway upang iwan ang ating buhay, pananalapi, pag-iisip at damdamin. Uulitin ko po. Sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia, malalabanan natin ang kaaway upang iwan ang ating buhay, pananalapi, pag-iisip, at damdamin. Maliwanag po. Ang great example po dito doon sa Efeso chapter 6 verse 17. Sabi doon, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen po. Napakaganda ng sinasabi. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan.
Ibig sabihin, pag mayroon kang salita ng Diyos, ligtas ka. At kunin niyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu. Tabak. May panlaban ka. Laban sa kasamaan. Kasi may tabak ka. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, inahambing po ito sa tabak na palagi kang may kaligtasan. At palagi dapat natin isusuot ang helmet ng kaligtasan at makatuwid ang salita ng Diyos. Pagka ating inaisa-isa ng isuotin nyo ang helmet ng kaligtasan, o nga po, pag mayroon kang salita ng Diyos, dala-dala mo ito, nasa puso mo ito, hindi ito maagaw kahit kanino man. Ito'y aral na. Aral na panlaban mo. Ang spiritual po na pakikibaka kasi, totoo po na mayroon palaging paglalaban. Gusto mo ngang lumakad ng matuwid, mayroon po laging tukso. Mayroong mga maling aral. Yun nga po, pagka mayroon tayong banal na salita ng Diyos sa ating buhay, check 101%. Mayroon kang kaligtasan na hindi ka mapapahamak. Tunay nga po na maraming gustong makakaalam sa katotohanan. Maraming gustong malaman ng katotohanan. Ang katotohanan kasi po, alam po ba natin, ang katotohanan din ay ang salita ng Diyos. Sabi yun sa John 14:6, ako ang katotohanan. Sabi doon, I am the way, the truth, and the life. Akong daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino to? Si Jesus. I am the way, the truth, and the life. Kaya po, sa ating buhay, nariyan na yan, salita ng Diyos, ang karunungan sa bawat isa. Kaya lang, ipagpaumanin po ang sasabihin ko na ibinabaliwala lang po natin ito. Marami pong nagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kasi ang pinanghahawakan natin, yung mga ako'y Katoliko, ako'y ganito, ako'y ganito. Kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, wala pong pinipili na relihiyon ito. Ano ka mang relihiyon. Kasi ang salita ng Diyos yan. Iisa rin naman ang Diyos natin. Sinasabi mo, Kristiyano ka. O dapat, sino ang susundin mo? Si Kristo. Di ba lahat ng itong sinasabi, Katoliko, si Kristo pa. Amen? Kaya salamat po sa salita ng Diyos. Yan lang po muna, 3 mga benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Una, tinutulungan tayong mapagtagumpayan ng kasalanan. Pangalawa, inihahanda tayo upang mapabalaanan ang maling aral. Pangatlo, tinutulungan tayo sa espiritual na pakikibaka. Nawa, mayroon tayong napupulot na aral at nawa, hindi lang binabasa natin, kundi sinasaliksik din natin. Kung napanood mo itong video na ito, nawa ikaw din sa sarili mo magsasaliksik ka.
Maraming salamat po sa bawat isa, sa lahat ng tao sa buong mundo. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Anuman lipi, anuman lahi, anuman ang iyong relihiyon, hindi ko po ito inano. Kapagkat ang salita ng Diyos ay salita na niya ito. Hindi ito magbabago. Maraming salamat po sa bawat isa. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos na tayo ginagabayan. Salamat po o aming Diyos na dakila at banal. Salamat banal na Espiritu na palagi mo kaming pinaparada sa tagumpay. Sa bawat pag-aaral namin, I pray po Lord na ito'y hihipo at hihipo sa puso ng bawat isa. Kung sino man po na makapanood sa video ito, hindi ito mabaliwala. Bukos magkaroon ito ng aral sa buhay at matuto din po ang bawat isang magsasaliksik ng iyong banal na salita. Lord, salamat sa aralin mong ito. Salamat sa ginawa mong daluyan ng araling ito bago nakarating sa akin. At salamat, ginawa mo rin po akong isang channel of blessing sa bawat makapanood nito. Salamat po ng marami. Tunay nga, napakabuti mo, Ama. God is good all the time, and all the time, God is good. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri, dakila, pagluwalhati at pagsamba. To you alone all the highest praises. This is my prayer through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Mga kapatid ko, ako'y magmimiga shout out po. Miga shout out po sa mga taong ito na tinutulungan ako. Miga shout out kay Victoria Colobi. Miga shout out kay Maria Lisa Sato. Miga shout out kay Mimi Gili. Miga shout out kay Dekada China. Miga shout out kay Chololo Muto o Chololo 89. At miga shout out kay Sakura Inc. May pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay at kayo man din po ay magiging tuloy-tuloy maging channel of blessing sa bawat ibang mga tao na matulungan ninyo. Salamat po. To God be the glory, honor, and highest praises. This is our prayer, in Jesus' name. God bless everyone. Lord, salamat po. Kung nagustuhan ninyo ang video ko, subscribe po ninyo. Subscribe, like, and share. At pindutin po ninyo yung bell button. At pagkapindot nyo sa bell button, mayroong nakalagay doon, all o personalize. Pakipindot po yung all upang sa bawat video o sa bawat episode na sa ating pinag-aralan ay makakatanggap kayo ng notification. Salamat po. Subscribe, like, share, comment. O kung sino man po na may gustong mag-comment, wala pong problema. Kung ako'y mali, pwedeng mag-comment. Kung halimbawa gustong magdagdag ng aral o magpagsalita, tinatanggap po natin ito. Salamat po. To God be the glory. Amen.